Binuntutan ng helicopter ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpatrolya sa Bajo de Masinloc. May namataan ding mga warship ng China na tila nagsasagawa ng military drills. Nakatutok si Chino Gaston. Unang tumambad sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard ang Chinese Planned Warship 552 na kasama sa mga kalahok sa military drills malapit sa Bajo de Masinloc. Agad nagpalipad ito ng helicopter para buntutan ang aming eroplano. Umabot sa 300 hanggang 500 meters ang layo ng helicopter na paikot-ikot sa baba at likuran ng sinasakyan naming PCG aircraft. Sa labas ng Bajo de Masinloc, tanaw ang mga nagkukumpulang China Coast Guard at planned warships, pati na mga Chinese fishing militia. Isang Chinese Coast Guard vessel ang makikitang nakadikit sa military warship na tila ba nagre-resupply. Sa loob ng lagoon ng Bahura, isang Chinese fishing militia vessel ang nakadaong. Ilang kilometro mula sa Bajo de Masinloc, sari-saring warship ng China naman ang nagsasagawa ng tila isang naval exercise. Matapos i-anunsyo ng China kahapon, agad nagpalipad ang Philippine Coast Guard ng isang eroplano para tingnan ng sinasabing military drills na ginagawa ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Nangyari ang Chinese drills ilang araw matapos ang sunod-sunod na pagpapalipad ng PCG ng eroplano sa Bahura para imbestigahan ang mga estrukturang kalaunay na pag-alamang nilagay doon ng Philippine Navy noong dekada 90. Ayon sa Philippine Coast Guard, I don't think that this kind of illegal declaration or even illegal conduct of military exercises will be able to deter and stop the Philippine government in supporting the livelihood of the Filipino fishermen. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang kondisyon ng mga pamilyang apektado ng lindol sa San Remigio at Bogos City sa Cebu. Nagsimula na rin ang pag-aabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development at Department of Human Settlements and Urban Development. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ito ang tinaguriang Bayanihan Village na itinayo sa San Remigio, Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Ayon sa DSWD, mayroon ditong 200 tents. Mayroon ding 50 modular shelter units o smart houses na itinayo sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Bumisita dyan kanina si Pangulong Marcos, kasama ang mga kalihim ng DPWH, DSUD at DSWD, pati ang Philippine Red Cross. 250 pamilyang naapektuhan ng lindol ang nanatili roon sa ngayon. Sa loob ng mga tent at modular house, may mga kama at iba pang gamit. Sabi ng DSWD, mayroong child at women-friendly spaces para sa pag-aaral, paglalaro at pahingahan ng mga bata at kababaihan. Ang commitment po ng DSUD is only the house. Pero sa loob ng bahay po, may kuryente, may outlet din pwede mag-charge. No? Yung nakikita nyo gamit dyan, donations po yan. Whether you live in a family tent or a smart home that this will build, the important thing is yung pangako ng ating Pangulo, yung utos ng ating Pangulo nangyari. Diba natandaan nyo nung day 1 na nandito siya, sabi niya kailangan magtayo tayo ng tent city. So we now have 5 tent cities. Ayon sa Presidential Communications Office, kompleto ang village sa amenities at pangangailangan ng mga naroon tulad ng pagkain, water at sanitation facilities at wellness services tulad ng mental health and psychological support. May mga lugar sa San Remigio na itinakda ng LGU bilang no-build zone. Under no-build zone, ito mga palay bitaw na mga sinkholes, na mga takukay cracks tungkol sa biya gyuta takukay mga cracks agi sila mga palay. Di naman gyud kapuy-an ang ilang mga palay. Kanya para nako ang ilang mga palay ay no-build zones. Kung kay no-build zones man, it's going to take us longer to relocate and build houses for them. Nag-ikot din ang Pangulo sa tent city sa lungsod ng Bugo. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Ayon sa Pangulo, nagsimula ng namigay ng cash assistance sa DSWD at ng construction materials ang DSUD
sa mga pamilyang naepektuhan ng lindol sa San Remigio at Bugo City. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, unti-unti nang lumalapit sa kalupaan ang Bagyong Ramil. Ang latest sa bagyo, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Salamat, Emil. Mga kapuso, ngayong weekend, posibleng tumama at tumawid sa lupa ang Bagyong Ramil. Ngayon pa lang maraming lugar na po ang isinailalim ng pag-asa sa wind signal. Nakataas ang signal number 1 sa southeastern portion ng Isabela, eastern and southern portions ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at eastern portion ng Bulacan. Signal number 1 din dyan po sa northern at pati na rin po sa eastern portions ng Quezon, kasama po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at pati na rin Anticaw Islands. Visayas naman, kasama rin ang northern Samar, northern portion ng eastern Samar at pati na rin ang northern portion ng Samar. So signal number 1 din po dyan. At mga kapuso, posible pa pong madagdagan yung mga lugar na nasa ilalim ng wind signals sa mga susunod na araw. Kaya tutok lang po sa updates at pwede rin po yung umakyat pa hanggang signal number 2 or signal number 3 lalo na kung lumakas pa ang Bagyong Ramil hanggang sa severe tropical storm. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Ramil, 640 kilometers sa silangan po yan ng Huban, Sorsogon. Taglay ito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa west-southwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos itong Bagyong Ramil. Yan po ay pakanluran sa mga susunod na oras, pero unti-unti po itong aangat ng bahagya patungo dito sa may southern or central Luzon area. Posible itong maglandfall dito yan sa Catanduanes bukas po ng hapon at maaring dumaan malapit o di kaya naman tumawid mismo dito sa mainland Bicol region. Sunod naman itong tutumbukin ito pong probinsya ng Quezon o kaya naman itong bahagi ng Aurora kung saan ito posibleng magkaroon ng isa pang landfall sa linggo ng umaga. Pero sa tinatawag po natin na cone of probability, ito po yung may highlight sa ating mapa. Yung mga lugar na sako po niyan ay dapat ding maghanda dahil ito yung mga lugar na pwede ring daanan ng bagyo sakaling magbago po yung paggalaw nitong Bagyong Ramil. Kung yan po ay mas umangat o di kaya naman po ay mas bumaba pa yung track o yung movement. Kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Pagkatapos ng mga posibleng landfall, tatawirin naman itong Bagyong Ramil. Ito pong northern or central Luzon hanggang makarating na dito sa may West Philippine Sea. Lunes ng umaga o hapon ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito sa Bagyong Ramil, posible ring magdala ng mga pag-ulan ng easterlies at ganoon din ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na dito yan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon Province, pati na rin dito sa may Cagayan at Isabela. May mga kalat-kalat na ulan din dito yan sa ilang bahagi po ng Mimaropa, extreme northern Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas at ng Mindanao. Sabado ng hapon, kitang-kita po dito sa ating mapa na talaga pong nagkukulay po yan. So yan po, posible pong ulanin ang halos buong bansa. Nakikita po natin may mga malalakas na pag-ulan dito sa northern at pati na rin sa central Luzon, gaya na nandito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din dito sa Bicol Region. Malaking bahagi din po ng Visayas at ng Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan. Meron pong heavy to intense na ulan dito yan sa Western Visayas, Samar Provinces, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at pati na rin sa Caraga Region. Pagsapit po ng linggo ng umaga, nasa Luzon pa rin yung pinakamaraming mga pag-ulan. So dito na po concentrated yung heavy rainfall natin at may mga intense to torrential rains din, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Linggo ng hapon, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon dito po yan sa Luzon at inaasahan po natin meron din mga kalat-kalat na ulan dito sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At unti-unti naman po mababawasan yung mga pag-ulan. Paglalim po yan ng gabi, maliban pa rin dyan po sa may northern at pati na rin sa central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, bukas po ng tanghali o hapon, posibleng magsimula na yung malawakang mga pag-ulan. So maraming lungsod po makakaranas niyan at posibleng magtuloy-tuloy na yan hanggang sa linggo. Kaya mga kapuso, doble ingat.
Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, may maagang pamasko sa inyo dahil nagbabalik ang Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipamimigay. Bukod sa daily at weekly cash prizes, pwede ring mapa sa inyo ang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Sa Grand Draw, may 4 lucky kapuso na maaaring manalo ng tig 1 million pesos. Bumili lang ng mga produkto ng participating brands, ilagay ang proof of purchase sa sobre kasama ng inyong detalye at ihulog sa mahigit 700 drop boxes nationwide. Magsisimula ang pagtanggap sa entries bukas, October 18, at magtatagal hanggang December 26. Abangan din at pakinggan ang jingle ng network promo na inawit ng The Clash 2025 big winner na si Jong Madaliday. Paalala mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA at official social media pages para sa announcements at complete mechanics. Isa ang patay sa pag-araro ng UV Express sa 12 motorsiklo at 2 kotse sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Hindi huminto sa pagmamaneho palayo ang driver na uminit umano ang ulo dahil may nakagitgitan. Iniimbestigahan na ng LTO ang disgrasya. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagimbal ang mga motoristang ito nang makita ang pag-araro ng isang UV Express sa ilang motorcycle riders sa Commonwealth Avenue. Pero ang UV Express nagtuloy-tuloy lang at muntik pang mabangga matapos harangin ng isang truck. Pero nakaalpas pa rin ito at kumaliwa sa U-turn slot. Matapos ang insidente, ang mga inararong motor makikitang nagkalat sa tabing kalsada. Ang suspect naaresto rin kalaunan at dinala sa Sector 5 ng QCPD Traffic Enforcement Unit. Doon nagtipon rin ang ilan sa kanyang mga inararong rider. Pati driver ng isang kotse na malaki ang sira matapos atrasan umano ng UV Express habang tumatakas ito. Ang UV Express, ganito naman ang sinapit matapos ang pag-aararo sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth Avenue. Base sa paon ng investigasyon, 12 motor at 2 kotse ang tinamaan ng UV Express. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Lim, hepe ng Traffic Enforcement Unit, isa ang napaulat na namatay habang 3 naman ang sugatan na nasa ospital. Pero posible pang tumaas ang bilang na yan habang pumapasok pa ang ibang impormasyon. Nagsadating nga ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima at maging ang ilang sugatan sa pangyayari. Habang nagdadrive ako sa sa kabaan ng Commonwealth, yung hindi ko napakansin, basta may bumanggalan sa likod ko. Yung motor ko tumilapon, kasama na ako doon. Nung masusukol na siya nung truck, yung mga pahinante ng truck bumaba para batuin siya. Kumatras siya, ako po yung naatrasan. Sa video na po, ayun na po yung pangalawang beses na bumalik siya, yung nadamay na po yung mga rider. Ayon sa suspect, may nakigit-gitan siya sa kalsada dahilan para mag-init ang ulo niya. Yung isang motorsiklo mo, nagkaroon ba kami ng init? Kalsada po. Pakabit mo kaya kaya tatay ka? Girian? Opo. Tapos biglang ano po kami dalawa. Tapos nagdala-dala po ako kasi sumusugod din naman, tumutulong sila. Ano po ako, wala sa dahil sila din ang galit po sa kanila. Hindi ko lang po alam yung nagawa ko. May nakagit-gita kayo. Sino doon? Marami. Hindi ko lang po matandaan eh. Isa sa ilalim sa drug test ang suspect pero negatibo raw ito sa alkohol. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Bagaman sunod-sunod ang malalakas na lindol sa bansa, iginit ng PhilVox na dati nang may araw-araw na pagyanig sa Pilipinas. Bagaman hindi kasing lakas. Nasa Pacific Ring of Fire kasi ang bansa, kaya dapat laging alisto ang lahat. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong huling araw ng Setyembre. Higit isang linggo lang makalipas, sinundan niya ng magnitude 4.4 na lindol sa La Union na naramdaman hanggang sa Baguio nito October 9. Kinabukasan, pambihirang doublet earthquake o magkasunod na magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na pagyanig naman ang tumama sa Davao Oriental. Nayumanig din sa iba pang bahagi ng Mindanao. Oh my God, Lord! Oh my God, Lord! At ngayong araw, magnitude 6 sa lindol naman sa Surigao del Norte. Simula nung lindol sa Cebu noong September 30 hanggang kaninang alas 4:30 ng hapon, halos 130 na lindol na may magnitude 4 pataas ang naitala. 18 naman ang lindol na may magnitude 5 pataas. Dahil magkakasunod ang malalakas na lindol sa loob lamang ng mahigit 2 linggo, tinanong namin ng PHIVOLCS kung normal pa ba ito. Nagkataon lang talaga na may ganung mga lindol. In fact, hindi naman first time dito sa Pilipinas na ganyan yung nangyari na may sunod-sunod na mga lindol. Sabi ng PHIVOLCS, nakakaranas ang Pilipinas ang average sa 30 lindol sa loob ng isang araw. Karamihan dito, hindi nararamdaman, liban na lang ng kanilang mga sensitibong instrumento. Ngayong araw halimbawa, mahigit 170 na lindol na ang naitala ng PHIVOLCS hanggang alas 4:30 ng hapon kanina. Sa intensity 5, malakas po yung ang pagyanig na yan. Nararamdaman na yan halos ng lahat ng tao sa loob o labas ng gusali. Hindi na raw yung katakataka dahil natatagpuan ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, lugar kung saan matatagpuan ang mga pinakaaktibong bulkan at fault line sa buong mundo. Ang magkakasunod na malakas na lindol, naranasan na rin daw noong 2019. April 2019, kung naalala natin, April may Zambales earthquake tayo, tapos ilang araw sumunod naman yung Eastern Samar. Ilang araw, General Luna rin yun. Tapos also in October 2019, sunod-sunod yung mga malakas na lindol sa Cotabato at saka sa Davao del Sur. Ang tiyak, ayon sa PHIVOLCS, masusundan pa ng mga aftershocks ang naging pagyanig sa General Luna kaninang umaga. Pero sa kung susunod na bang yayanigin ang inyong lugar, wala makapagsasabi niyan na para bang forecast sa isang bagyo. Kaya ang pinakamainam, laging maghanda. Sa gitna ng patuloy na pagsiguro sa kaligtasan ng mga istruktura sakaling tumamang malakas na lindol, nangangamba ang Interior and Local Government Department para sa mga informal settler families dahil hindi dumaan sa anumang inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga tirahan. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits and they cook with kerosene and with other non-regulated cooking implements, and that is the major cause of fires, and that will be the major cause of damage. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Walang bitawan sa protesta kada Biyernes ang ilang grupong nananawagan sa pagpapanagot sa mga tiwali kaugnay ng mga flood control project. May mga nag-ingay at nagmarcha, meron sa Mendiola at sa EDSA. At mula sa EDSA Shrine, nakatutok live si JP Soriano. JP. Vicky, at dito nga sa EDSA Shrine, tuwing Biyernes na raw magtitipon-tipong ang iba't ibang grupo para nga ipanawagan at kundinahin ang malawakang korupsyon sa gobyerno. At ang panawagan nila, Vicky, hindi na lamang simpleng investigasyon. Dapat daw merong managot, dapat makulong, merong makulong, at dapat din daw bukas sa publiko ang ginagawang o gagawing pagbalangkas sa budget ng Pilipinas. Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Nag-noise barrage ang grupong Akbayan at Tindig Pilipinas kaninang umaga sa isang bahagi ng EDSA at Kamyas sa Quezon City bilang pagkondena sa nadiskubring anomalya sa mga flood control projects. Hinikayat din ng mga dumaraang motoristang bumusina bilang pakikiisa sa pagkondena sa malawakang korupsyon. Habang naka-stoplight, kinabitan ng white ribbon ang ilang motorista na bahagi ng white ribbon protest na gagawin daw tuwing Biyernes. Okay daw ang ginagawang investigasyon, pero huwag nating hayaan na maging investigasyon lang. Ito ay dapat may managot.
Hindi raw sapat na mga kung ilalabas lang ang mga salin ng mga politiko. Dapat ipasa ang Open BICAM Bill o yung pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee sa tuwing pinag-uusapan ang pagbuo ng budget ng Pilipinas. Dahil po madalas ang insertions at ang amendments po ay nangyayari sa BICAM, no? Kaya kailangan po talagang bantayan ng taong bayan ang pag-insert ng pondo ng mga kongresista o mga public officials na ito sa pondo ng ating bayan. Ngayong hapon naman, nag-walk out ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Maynila at Quezon City at nagmarcha papuntang Mendiola. Pinuna ng mga militanteng grupo ang panukalang 2026 national budget ng bansa na puno pa rin daw ng mala pork barrel. Bantay sarado ng mga pulis ang buong Mendiola at nanatili sa Peace Arc ang mga nagrally. Kinahapunan itinuloy ang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine. At Vicky, bukod sa weekly Friday protest ito sa EDSA Shrine at sa iba't ibang panig ng bansa, sa November 16 magkakaroon daw ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang mag-aaral at sa November 30 daw muli ikakasa ang isa na namang malaking kilos protesta para bantayan ang kaban ng bayan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nagbitiw si bagong talagang Public Works Undersecretary Ari Perez matapos questionin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kanyang record sa bidding at procurement. Ito ay para hindi na raw makasagabal sa trabaho ng DPWH. Nangihinayang si Public Works Secretary Vince Dizon dahil maayos umano ang trabaho ni Perez pero iimbestigahan pa rin daw ang alegasyon ni Leviste. Nakatutok si Ian Cruz. Kanina, pinangalanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang appointee ni Public Works Secretary Vince Dizon sa DPWH na questionably umano. Si Undersecretary Ari Perez ay isa sa mga undersecretaries ng DPWH na narinig ko ay may hindi magandang history sa bidding and procurement. Itinalaga si Ari Perez noong isang buwan bilang DPWH Undersecretary for Convergence Projects and Technical Services. Ang mga bagong appointments, bahagi ng paglilinis sa kagawaran kasunod ng pagkakadiskubre na may mga opisyal ng DPWH na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Pero paglilinaw ni Leviste, hindi raw kasama si Perez sa nauna niyang inilahad na kontraktor o may koneksyon sa kontraktor sa loob ng DPWH. Binanggit niya raw si Perez dahil balak umano ni Dizon na ilagay siya bilang pinuno ng Bids and Awards Committee. At least, sabi ni Secretary Dizon, pangalanan ko ang iilan sa kanyang team at ang ibinigay kong pangalan ay si Undersecretary Ari Perez. Dahil kung may 10 tao na nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga appointees ni Secretary Vince Dizon, ang pinakamarami na nabanggit sa mga 10 ito ay si Undersecretary Ari Perez. Matapos pangalanan ni Leviste, nagbitiw sa tungkulin si Perez ayon kay Secretary Dizon. Ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Nanghihinayang daw siya kay Perez na matagal na niyang nakasama at kilala niyang mahusay, tapat at mabilis sa trabaho. Sa aking experience sa kanya, maayos siya. No? Maayos siyang magtrabaho, mabilis. Yun ang kailangan natin, mabilis magtrabaho. At sa pagkakilala ko sa kanya, honest siya. Gayunpaman, tuloy pa rin daw ang investigasyon sa kanya. Tulad ni Yusek Cabral, ni Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. Nilinaw rin ni Dizon na hindi naman niya binalak ilagay si Perez bilang pinuno ng Bids and Awards Committee taliwas sa alegasyon ng kongresista.
Hinihinga namin ng pahayag si Perez. Tungkol naman sa sinabi ni Leviste na may mga tiga-DPWH umano na nakikipag-usap sa mga kontraktor at meron pa umanong hinihingi sa kanila, sabi ni Dizon. Yung pakikipag-usap sa kontraktor, yun ang trabaho ng DPWH. Is makipag-usap sa kontraktor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa kontraktor. Yun ang ibang usapan. Sa katapusan ng Nobyembre, marami raw pagbabago ang kanilang i-anunsyo. Ilulunsad na rin daw ang transparency portal para sa DPWH kung saan bawat proyekto makikita na ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.